Tama ba? Not of works. Ayan. Yan yung, hindi mo kailangan sumunod para maligtas. Totoo yun. Hindi mo kailangan sumunod para maligtas. Pero kung ikaw ay ligtas na, hindi pwedeng hindi ka sumunod. May pagkakaiba ba yun? Ang laki. Kaya yung iba, ngayong sinasabi lang ligtas na sila, hanggang ngayon hindi sumusunod, ligtas kaya siya? Yung mga pakalagang tanong yun. Kaya walang good works. Bakit? Kasi God is not at work. Kuha. Tingnan nyo, tingnan nyo. Not works, lest any man should boast. Ito, simply put. Kaya naman ako naligtas kasi mabait ako eh. Kundi dahil sa, yun yung ibig sabihin nun, not of works, lest any man should boast. Kasi nga, tinanggal nga sa atin eh. Hindi dahil sa sarili mo, kaya ka naligtas. Hoy, biyaya yan. At yung pananampalataya yan. Kailan tayo sumampalataya? Nung ating natanggap ang banal na Espiritu. Doon nagsimula yung tinatawag na regeneration. O, eto. Kadalasan, yung mga by grace through faith, yung mga nangangaral ng license, hindi sila tumutuloy sa verse 10. Tingnan niyo yung verse 10. For we are His workmanship. The Greek word for workmanship is the Greek word poiema. P-O-I-E-M-A. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng workmanship? Work of art. In other words, we are the Lord's masterpiece. We are the work of His hands. I-connecta nyo ito sa 2 Corinthians 5:17. If anyone be in Christ, he is a new creature. Kaya good works is a result of God's work in our life. Kaya walang makitang kabutihan. Anong sasabihin mong Kristiyano ka? Walang ebidensya. Yun yung sinasabi ni James. Faith without works is dead. So mahalaga ba yung works? Mahalaga kung ikaw ay Kristiyano. Hindi para maging Kristiyano. Kuha. Malinaw ba? Minsan parang ang hirap intindihin eh. Hindi ko alam kung mahirap lang intindihin o mahirap lang umintindi. In other words, kung ang isang tao tunay na nasa pananampalataya, nasa Panginoon, yung buhay niya kakikitaan ng ebidensya ng mabuting gawa. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. So, pansinin nyo, we are not saved by works, but we are saved unto good works. May pagkakaiba ba yun? Yeah. Ipapaliwanag ko pa, hindi pa ako tapos. Gusto ko maging malinaw yan. Kasi hindi pwede na ang isang tao magsasabi siya'y Kristiyano na walang makikitang kabutihan sa buhay niya. Bakit? Kasi yung kabutihan ang bunga ng kanyang pagiging Kristiyano. Tama? Sino yung sisigan ba ng araw na puputulin sa sanga? Sino? Yung walang bunga. May idea na kayo kung ano yung bunga? Kung bakit ko sinasabi yung bunga ay mabuting gawa? Kasi yan yung pagkakaiba ng isang Kristiyano sa hindi Kristiyano. Tama? Sino yung susunugin sa impyerno? Yung walang bunga. Merong bunga pero masama. Hindi good. Hello? Kaya
kaya yung message na repent or perish? Ano yung pinagre-repent? Kasi hindi ka mamumunga unless magsisi ka. Uulitin ko, hindi ka mamumunga unless magsisi ka. So, ang linaw, we are His workmanship, created in Christ Jesus. I like this. Unto good works. We are not saved by works, but we are saved unto good works. So, hindi kailangan? Hindi kailangan para maligtas. Pero kung pag-uusapan natin ang kaligtasan, kung ikaw ay tunay na ligtas, kailangan. Bakit? Kasi yun yung ebidensya. Kung isasakdal ka bilang Kristiyano, eto, Kristiyano to, kaya ikulong, bawal ang Kristiyano. Isasakdal ka, may makikita kayang ebidensya para ikaw ay makulong. Ano yung ebidensya? Good works. Meron pa. Ito, natalakay na natin to. Pero babalikan ko, magkakaroon ng panibagong kahulugan sa inyo. Philippians chapter 1. Philippians chapter 1. Are you there? Kaya yung binabanggit ko, that good works is God's work. Kuha niya? Oh, wag niyong bibitawan yan. Philippians chapter 1, look at verse 6. Ang kadalasan, pagka pinaliwanag to, pinag-uusapan dito, eternal security. Kung ano yung sinimulan ng Diyos, tatapusin niya. Totoo naman yun. Kailan niya sinimulan? Nung tayo ay binigyan niya ng banal na spirito. Kailan magtatapos? Pag tayo kinuha na niya, makasama niya sa kanyang kalangitan. Pero napansin niyo, sinimulan, tinapos. Asan yung gitna? Tayo yun. Yan yung sinasabi ko, napakaraming talata na iduduktong-duktong. Pero, ano yun lang natin, titipirin natin para maipaliwanag ko ng gusto. Pansinin niyo yung verse 6, being confident of this very thing. What thing? Ano yun? That he which hath begun a good work in you will perform it. The word perform, tinignan ko ibang translation, is the word to finish. Kaya si Kristo, sabi sa book of Hebrews, He is the author and finisher of our faith. Siya yung nagpasimula, siya yung magtatapos. He who began a good work in you will finish it until when? Until the day of Jesus Christ. Alam niyo kung kailan yung day of Jesus Christ? Rapture. Why? Kasi yun yung glorification. Kailan nagsimula? Regeneration. Kailan magtatapos? Sa glorification. Sa rapture. He will finish it until the day of Christ. Ano yung sinimulan niya? Good work. What's the good work there? That's the good work of salvation. Nung tayo ay iligtas niya, nagpasimula ang mabuting gawa sa buhay natin. Hello? Kaya, totoo ba yung it is not of yourselves? Totoo ba yun? Yes. Kung natikman natin ang biyaya ng Diyos, yung biyaya ng Diyos,
ang magiging dahilan kung bakit tayo magpapatikim ng biyaya sa kapwa natin. Magiging relevant yung faith natin. Magiging asin at ilaw tayo ng sanglibutan. Kailan nagiging, ano ang silbi pala ng asin, by the way? Bukod sa pampalasa, para masarap naman yung pagkain, di ba? Pagkakulang sa lasa yung pagkain, masarap ba kumain? Hindi. Kaya huwag yun masobrahan kasi baka ma-damage yung kidney mo. Isa pang purpose ng asin is preservative. Kaya ang tawag sa atin, we are peacemakers. Hindi tayo mga troublemakers. Look at chapter 2. Mahalaga ba ang good works? Are we occupied in doing good? Occupation, naalala nyo, good works. Works is toil, labor, occupation. Chapter 2, look at verse 12. Wherefore, sino ang kinakausap? The beloved. Ilang gabi ito na pinag-aralan natin sa Bible study. As you have always obeyed. Ano resulta ng salvation? Good works. And what is good works? Anything that we do in obedience to God. Ayan. As you have always obeyed, not in my presence only, but now much more in my absence. Ito, very important to. Bilugan nyo yung two words, work out. Work out your own salvation with fear and trembling. First of all, what this verse does not mean, it does not mean na we can work out our salvation. Na we have to work for our salvation. No, hindi yan yung ibig sabihin niya. Huwag niyong tanggalin yung salitang out. Work out your own salvation. Kung tunay kang saved, i-work out mo, ipakita mo, panlabas. Yun yung ibig sabihin ng workout. You reveal it. You show it. And the word is manifest. You work out your own salvation with fear and trembling. Hindi pa tapos. Hindi mo maintindihan ng lubusan yung unang talata, verse 12, kung hindi mo iduduktong sa verse 13. Kasi tignan nyo, ano sabi sa verse 13? For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Andiyan na agad yung God's will. If God is at work sa atin, and we follow His word, we will be able to obey His will. Anong sabi diyan? Kaya mahalaga yung workout. Bakit? Sabi sa verse 13, for it is God who works in. Does that make sense? Ano yung i-workout natin? Kung ano yung winork in ng Diyos. Kaya kung wala kang ma-workout, isang ebidensya lang yun na walang nag-work in. Hello? Kaya yung mga tunay na Kristiyano, nalito ng landas, marinig ang ganitong pangangaral, babalik at babalik sa Diyos. Bakit? Kasi may nasimulan ng Diyos, natatapusin niya. Pero yung wala, i-despise niya ang mga salita ng Diyos, makakaasa ka, hindi sa Diyos yun. Bakit? Kasi ang tunay na natamnan ng Espiritu ng Diyos, mamumunga. Ano yung magiging bunga? Mabuting gawa.
God has worked in. That's why we have to work out. So, wag niyong isipin na, kailangan sumunod para maligtas. Hindi yun yung sinasabi niya. Kung tunay kang ligtas, patunayan mo. Yun yung sinasabi ng workout. Bakit? Kasi yun yung katibayan na may ginawa ang Diyos sa buhay mo. Kaya yung taong magbabago, alam mo na. Hindi mo kailangan maggangawa para masabi nagsisisi ka. Baguhin mo lang yung buhay mo, tapos na ang usapan. Bitawan mo yung dapat mong bitawan, talikuran mo yung dapat mong talikuran. Buhay ng kabanalan, yun yung naghihintay na lugar sa atin. Kaya gagawin ng Panginoon na magiging malinis yung lalagyan natin. Bakit? Kasi yung ilalagay niya, dinilinis niya habang nandito sa lupa. Hello? Walang perpekto sa atin, aminin natin. Kaya pagdating sa perfection, hindi natin pinag-uusapan yung sinlessness. Hindi. Pero makakaasa ka, kung conscious tayo sa buhay Kristiyano natin, seryoso tayo sa pagiging anak ng Diyos, we will sin less and less. Hello? Until such time, yung mga natitira, ipapagpag na lang ng Lord. Yung natitira, na pagdating niya, kaya papalitan tayo eh. We shall all be changed. Kasi itong laman na ito, itong dahilan eh. Aminin nyo. Kaya ang sarap ng kasalanan. Bakit? Gustong-gusto ng laman. Kaya sabi ng Romans chapter 6, patayin. Obviously, marami sa atin hanggang ngayon, hindi pinapatay, buhay na buhay. So good works. Look at John chapter 3, verse 21. Last verse. John chapter 3, verse 21. Yung mga talatang natira, Pibs, mas marami pa doon sa nasa. Hindi sayang yan. Matatalakay ko yan. Kasi, ang naipaliwanag ko ngayong umaga, work of God pa lang eh. Hindi pa natin napag-usapan yung Word of God. Uulitin ko, hindi natin kailangan ng anumang programa para ma-fulfill natin ang kalooban ng Diyos. Sumunod lang tayo sa salita ng Diyos. Fulfill the good work in us, we will be able to fulfill the will of God. John chapter 3, verse 21. Tignan nyo. Nakakonect ang buhay ng isang Kristiyano sa paggawa ng kabutihan sa katotohanan. Ang isang tunay na Kristiyano, walang ibang makikita sa buhay niya kung hindi ang katotohanan. He that doeth truth cometh unto the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. Ano ibig sabihin yan? Self-explanatory in verse. Yung namumuhay sa katotohanan. Take note. Kaya tayo, hindi mo kailangan kung ano yung mabuti na dapat natin gawin. Alam mo na. Mas madalas, narinig na natin, naintindihan na natin kung ano yung dapat natin gawin. Ang tanong lang, kung ginawa na ba natin. Kasi he that knoweth to do good and doeth it not. Yun yung sin of omission. Ang dami mo nang narinig na katotohanan, hindi mo ginagawa. Kaya sabi ni James, kung tagapakinig ka lang, hindi ka tagasunod, dinadaya mo sarili mo. Why? Kasi dapat ang buhay natin nakakabit saan? Katotohanan.
Kaya napakahalaga ng pag-aaral na ginagawa natin sa salita ng Diyos. Kasi dito natin naiintindihan, ano ba yung gusto ng Diyos na gawin natin? Ano ba yung buhay na dapat pamuhay natin? Kasama dyan, yung mga kasalanan dapat bitawan natin. O tingnan nyo, huling-huling talata. Sinabi ko ba kanina, last na? Ito, last, promise. 2 Timothy. Promise. Chapter 3. 2 Timothy chapter 3. Look at verse 14. Are you there? So sa Philippians, yung sinabi niyang being confident that he which hath begun the good work in you will finish it. May bakante sa gitna, no? Ano yung bakante? Yun yung verse 14. Kung ano yung sinimulan, tuloy mo. Kaya ang mga tunay na ligtas, they will endure. Kaya hanggang saan they will endure? To the end. Kaya yung salitang continue, tayo yun. Obviously, may mga nagsimula, nasa na? Yun. Kaya kanya-kanyang tanong. Hindi ko pwede itanong yan para sa inyo. Hindi. Kanya-kanyang tanong. Kumusta ba ako? Nagpapatuloy ba ako? Kasi, continue thou in the things which thou hast. Which thou hast. Learn. And has been assured of knowing of whom thou hast heard them. Verse 15. And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation, which is in Christ Jesus. Ano nagagawa pagka natututo tayo ng salita ng Diyos? It makes us wise unto salvation. Lalong nagiging matatag tayo sa ating kaligtasan. Verse 16, ito na. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable. Underline the word profitable. The word profitable, ibig sabihin yan, profitable. Sa Tagalog, kapaki-pakinabang. May naging relevant sa buhay mo, kaya yung buhay mo naging relevant sa iba. Hello? Tingnan nyo. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. By the way, bago ko talakayan yung mga sumunod na salita, the word inspiration is very interesting. Ang salita ng Diyos ang nag-i-inspire sa atin to do good works. Why? Kasi once na matutunan natin ito, it will inspire us to do what is doctrine? Doctrine is whatever things that are good. Whatever things that are right. Kapag sinunod natin ang salita ng Diyos, nasunod natin ang kalooban ng Diyos. Kasi as sa salita ng Diyos, yung mga bagay-bagay na dapat natin gawin. It teaches us what is right. Correction teaches us what is not right. Kung hindi tama yan, iwasan mo. Itigil mo. Ganun lang kasimple. Sinasabi ng Biblia, mali yan, hindi, bitawan mo. What is correction? Correction is, it teaches us how to get right. Instruction in righteousness, it teaches us how to stay right. So you have the whole Word of God. Nagtuturo ng tama, dapat natin gawin. Mali, na dapat iwasan.
Pagtutuwid, kung paano natin itatama. At yung instruction in righteousness, paano tayo mananatili sa tama. Tama ka na, huwag ka na umalis. Tingnan niyo yung verse 17. Tingnan niyo yung verse 17. That the man of God may be perfect. Of course, the word perfect there speaks of the perfection we will experience pagdating dun sa glorification. That the man of God may be perfect, underline this word, thoroughly furnished unto all good works. May kinalaman ba ang salita ng Diyos sa pagiging matuwid natin? Hindi na. Hindi na. So, hindi na natin pinag-uusapan a life that is productive. We are talking of a life that is relevant. Nagiging pagpapala, nagiging blessing. Ikaw mismo sa sarili mo, you feel blessed. Why? Kasi hindi ka inuusig ng konsyensya mo. Tama? Kung nagawa mo yung pinagagawa ng Lord, oh Lord, mission accomplished. Thank you, Lord, for the grace. Thank you, Lord, for the effort. Thank you, Lord, for the guidance. Thank you, Lord, for everything that you have done so that I will be what I am now. Hindi pa ako perfecto, Lord, pero salamat, di niyo ako pinababayaan. May ganun bang dialogue tayo? Wala nang lumabas sa bibig natin kundi puro reklamo. Nakakabuis yung mga taong paligid. Tumaasan man ang presyo ng gasolina. Damay-damay na naman yan. O, gusto nyo dagdagan ko problema nyo? Papalitan yung form of government natin. Payag ba kayo? Kahit magwawala tayo, wala naman tayong magagawa. Buti na lang may Diyos tayo. Amen? Ano man ang mangyari, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi pa naman tribulation eh. Kaya wag makakaasa ka, kapatid, hindi natin dadanasan yung hirap ng tribulation. Mga pahaging lang ito, mga patiking. Magtiwala tayo. Amen ba? Ano, kung tumaas ang presyo ng bilihin, kasi I'm sure the Lord will give us pambili. Di ba? Kahit gano'n kamahal. Meron ba rito hindi na kumakain? Kumakain pa naman tayo, di ba? Pasalamat tayo sa Lord. Whether therefore you eat or drink, pasalamat. Nagpapasalamat ka, nagre-reklamo ka naman, Lord, ang mahal-mahal. Huwag mo na sabihin sa Lord, alam na ng Lord yun. Ang mahalaga, binigyan ka niya ng pambili. Pasalamat ka na lang. Amen? May bahay ka. Ngayon, natuklasan namin, may dagang malaki na sa kisame namin. So, biro mo, ang himbing-himbing ng tulog namin, magigising kami mag-asawa. Daddy, may kumakalabog na naman. Sa kisame pa lang naman. Pero pinagpe-pray ko, Lord, sana huwag siya umabot sa baba. Pero alam nyo, sa totoo lang, isang good work na matututunan natin gawin, na pag ginawa natin at pinanatili natin ginagawa, matututunan natin ng buhay na masagana. Alam nyo kung ano yun? Pagpapasalamat. Kasi makakalimutan mo yung inireklamo mo. At pag nakalimutan mo, hindi ka na magrereklamo. Pag hindi ka na nagreklamo, sino napasaya mo? Of course, unang-una, ang Diyos. Kasi ayaw ng Lord na makakarinig na reklamo. Bagamat siyempre, nakikinig siya sa hinaing natin. Kung meron tayong dinadaing, hindi masama yun. Pero sana, mas mapuno ang ating buhay ng pasasalamat. Pagsunod at pagpapasakop sa Kanya. Amen ba? Tingnan mo yung katabi mo. Ayan, ha? Actually, hindi pa tapos ng good works. Meron akong gustong i-emphasize dito sa good works na. Masasabi nyo, oo nga, hindi siya mahalaga para maligtas. Pero hindi ka pwede maligtas na wala ito.
Kasi meron sinasabi sa Hebrews na things that accompany salvation. Tapos ginamit ni Peter yung add to your faith. May add. May accompany. Ibig sabihin kulang. Hindi kulang. Hindi kulang. Ang sinasabi lang, kung tunay yung pananampalataya, may ebidensya. Ano yung ebidensya? Good works. Bakit? Kasi they are God's word. Tinalakay natin yung God's word. Tatalakayin natin susunod God's word. Ano sinasabi ng God's word about good works? Okay?